So, sagutin natin yung comment ni Mommy. So, alam niyo mga mare ko, ang pinaka kinaiinggitan ko talaga is yung mga na-diagnose ng hyperthyroidism na walang bawal. Nung unang na-diagnose ako last year, March na yon, tapos nagluto na kaming pagkain na nag-start na akong kumain. Umiyak talaga ako. Isang linggo ata akong umiiyak kasi walang lasa kinakain ko, be. Talagang nanlalata na ako. Tapos parang gusto ko na lang isuka yung kinakain ko kasi nga wala siyang lasa. And ang daming bawal. So, Kapampangan po kasi ako. So, sanay kaming malasa yung pagkain. Sanay kami na kompleto rekado pag nagluluto. Kaya taga maiiyak ka, be, na magbabago yung lifestyle mo nandito dahil sa hyperthyroidism. So again, yung case ko po is mayroong pinagbawal sa akin yung aking doktor. So kung wala pong pinagbawal sa inyo, congratulations! Yun yung kinaiinggitan ko. Pero yun nga po, may pinagbawal siya sa akin. So number 1 dyan, bawal akong kumain na matataas sa iodine. So nagbigay siya ng example. Ang binigay niya, bawal akong kumain ng mga sardinas, yung mga ready to eat na canned goods, yan, bawal ako doon. Tapos, bawal akong kumain ng, bawal akong kumain ng mga seaweed, bawal akong kumain ng mga seafood na merong shell, yun nasabi ng doktor ko. Pero yung mga isdang dagat, pwede ko raw kainin. Pero hindi pa rin ako kumakain, na kinakain ko lang is bangus at saka tilapia. Yun lang kasi din yung sanay kong kainin na isda. Sa gulay naman mga mari ko, ang kinakain ko po ngayon, kumakain po ako ng talbos, upo, patola, kalabasa, okra, ano pa ba? Yung mga bunga ba, yun yung mga kinakain ko po. Hindi na muna po ako kumakain ng patatas, carrots, radish. Yan po kasi yung mga dating gusto kong kinakain. Ngayon hindi ko na sila kinakain. So, na-explain ko na po yan sa isang video. Tingnan nyo na lang po. So, pag sinabi kasi ng doktor natin na bawal kang kumain ng matataas sa iodine, alam nyo po ba yung mga pagkain agad-agad na matataas sa iodine? Syempre hindi po, diba? So magre-research kayo. So pag nag-research kayo, doon nyo makikita yung mga list ng bawal at pwede nyo kainin. So yun po yung ginawa ko sa akin. Kasi hindi naman talaga ako binigyan ng list agad-agad nung endo ko na, eto, yung ganitong gulay, bawal sa'yo. Walang ganon. Ang sinabi lang niya sa akin, matataas sa iodine. So, ang gagawin ko, nag-research na lang din po ako. Last year, hindi ko masyadong ginawa yon. Nag-focus lang ako sa kung ano talaga yung pinakasinabi niya lang sa akin. Pero mali ako doon. Kaya nga po, eto, diba, na-delay itong aking radioactive iodine. So, again, kung wala pong pinagbawal sa inyo, and pakiramdam nyo naman na kahit kinakain nyo yung mga sinabi kong bawal sa akin, edi okay po. Pero kung napapansin nyo yung sarili nyo na parang, ba't ganito, hindi ako nagiging okay sa sakit ko, mas maganda po, magtanong kayo sa doktor nyo and mag-research din kayo. Sa totoo lang po mga mommy ko, malaki ding tulong yung pagre-research. Pero gaya nga nasabi ko, iba-iba kasi tayo ng cases. So sa akin, toxic yun sa akin at may pinagbawal. Kung sa inyo po, wala, mas okay po yun, diba? Para hindi kayo nai-stress kung ano yung kakainin nyo. Sa totoo lang, marami nagbe-message po sa akin na napakahirap daw po talaga ng sakit natin kasi nga, ang daming bawal sa kanila. Sa cases namin, pare-pares kami may mga bawal. Talaga nag-PPM po talaga sila sa amin. Yung isa nga may nagsasabi pa na gusto na sumuko about dito sa sakit. So, sa akin na, wag naman po. Huwag tayong susuko kasi for sure naman gagaling tayo dito. Lalo na kung hindi tayo nag-i-skip sa mga follow-up check-up natin sa mga doktor natin, sundin natin yung mga sinasabi nila. Di naman siguro tayo magiging mapapasama, diba? And marami din po na-diagnose na hyperthyroidism na naging okay sila. So, huwag tayo mawala ng pag-asa. Ako nga po, umiyak din ako before. Pero ngayon, inisip ko na lang, alam ko magiging okay ako. Kasi kung dati nakita niyo po talaga ako, ang laki ng leeg ko, luwa yung mata ko. Pero ngayon, kahit tignan niyo po, wala tayong filter. Hindi na po lumuha yung aking mata. And also, itong aking leeg po ay okay na. Meron pa rin siyang konti, sabi nung aking endo, may nakakapa pa rin naman daw siya. Kaya nga po, mag-undergo ako ng radioactive iodine.